through 50,000 watts of pure solid-state television power. Heading the news, a strong quake hits the country. At least 43 people are feared dead while scores are reported injured. NARCOM says there is solid evidence of foul play in the gunslaying of NOLCOM officials as the NBI bears tape recording of the drug deal. Recto formally withdraws as the Marcoses' legal counsel. Overseas, an accord between Gorbachev and Kohl on Germany's new military status is in sight. And in sports, Peter Aldrich bags his first tournament title in tennis. Details of these and other stories in the world tonight. The top national news stories are brought to you by beer. Good evening, I'm Lauren Legarda with Ami Godinez for the World Tonight broadcast nationwide. In the news, 67 people have been reported killed and scores injured when a strong earthquake hit northern Luzon at exactly 4:30 this afternoon. Among those feared dead include at least 30 students who were crushed when a 6-story Philippine Christian College building collapsed in Cabanatuan City, Nueva Ecija. As of 9:15 this evening, 50 persons have been rescued from the rubble. An undetermined number are still believed to be still trapped in the debris. 3 children, meanwhile, were killed in 4 other buildings that caved in as the quake rolled across the country. Nueva Ecija was said to be the epicenter of the quake, which was measured 7.7 on the open-ended Richter scale. In an exclusive interview with Defense Secretary Fidel Ramos, who is also the chairman of the National Disaster Coordinating Council, said the Armed Forces and the Department of Social Welfare and Development have already launched a 24-hour relief operation. The tremor in Baguio was recorded at intensity 7, Ilocos Sur at intensity 6, Cagayan at intensity 4, Manila at intensity 7, Quezon City at intensity 6, and Bicol at intensity 3. Ramos has directed Armed Forces Chief General Renato de Villa to field military trucks to service commuters in Metro Manila as the light railway transit stopped operation. Ramos also appealed to the public not to panic in anticipation of aftershocks, but instead try to assist those who were affected. Education Department Secretary Isidro Carino, meanwhile, suspended all classes in Metro Manila. Classes will remain suspended until tomorrow. In San Jose, a nearby town in Nueva Ecija, the mayor's office reported at least 9 people were killed when 3 buildings collapsed. In Manila, dozens of people were injured in stampedes and by flying glass and debris. At least 16 people were hurt when cinema audience at Holiday Plaza panicked and rushed for the exits as part of a roof fell in. Terrified moviegoers immediately poured to the streets. In Tondo, the earthquake also started a fire which razed several residential houses. At Rojas Boulevard, cracks were evident at the Manila International Film Center. Witnesses said even Folk Arts Theater sank 1 foot. The Seismological Bureau warned of a possible tidal wave following the quake. The quake sent thousands of people out into the streets of the Makati Financial District, where high-rises were seen swaying even minutes after the tremor struck. Cars bounced around on the street as tremors shook the city for 45 seconds. Ces Drilon was in Makati shortly after the quake, and here's her report. The earthquake dealt minor damage to a few buildings here along Ayala Avenue, but created monstrous traffic jams as it sent people rushing to the safety of their homes. Frightened employees poured into the streets shortly after the quake struck. It did not take long for the streets to fill up with bumper-to-bumper traffic and sidewalks with pedestrians as office hours were cut short on account of the tremor. No stampedes were reported by witnesses despite the jolt which caused many buildings to sway. Pati na rin ko natakot na rin dahil talagang may nakikita na ako kung parang usok eh. Kaya pala yun yung marmol na yun, nahuhulog na. Tapos nung tunong ko sa kabila, na-assist ko rin yung mga staff namin kasi nagtatakbuhan na. Nakikita ko yung talagang nag-uuntugan yung dalawang building. Talagang malakas. Debris from several buildings littered the sidewalks. Concrete filling between the Ayala Life and Oledan buildings fell onto the pavement, sending sidewalk vendors fleeing to the streets for safety. No one, however, was reported hurt. Mamaya-maya nakita ko may nalaglag na tipak ng bato. Tapos nung nakita ko na, tumakbo na po ako patawid doon sa island. Yun lang masasabi ko sa employees namin, wala nagpanic. They were just situated dun sa lugar nila. Wala nagpanic, and then after ng first aftershock, we told them to get down, and that's the time they went down. The Ayala Life building, which was built in 1971, was one of the earliest structures along Ayala Avenue, along with the Oledan building.
Other structures which suffered minor damages were the Sarmiento Building, Hong Kong and Shanghai Bank, and the Rufino Building. Employees of the A. Saatchi & Saatchi Advertising Agency recalled their experience. Oh, we were kind of scared, of course, at first, although we knew it was going to stop. We stayed underneath our tables. Then after a few minutes, we went down. Did you see the buildings moving? Yeah, some of the buildings over there, we saw the movie and people were rushing outside. And then traffic na. A German businessman says this was his first experience of an earthquake. We all went down the stairs quite calmly and looked up top, and the tower on the building was shaking like this, and it continued to shake for about 10 minutes. Quite frightening. The Makati Medical Center Emergency Section treated 22 persons for earthquake-related injuries. Most of them suffered from shock and anxiety reactions, like this first-year student at the Makati High School. Nagkaroon ng konting siyempre labasan ang first year. Kahit na hindi gaanong magulo, talagang natatakot, nagkaroon ng konting panic. Pero wala. Stampede ba? Hindi naman gaano. Naduras lang itong bata. Nagkataon naman na may sakit pala sa puso. Alberto Padilla, a driver, suffered injuries on his head and foot after being hit by a fallen fire escape at the Urdaneta Apartments. A 7-year-old boy, Eric Miranda, was sent all the way from Calamba, Laguna after being hit by a jeep when the quake struck. Says Orenia Drilon, ABS-CBN News. Elsewhere in the provinces, a military report said at least 15 people were killed in Baguio as 3 hotels, a university building, and a public market collapsed. Part of the Hyatt Terraces Hotel in Baguio City collapsed, injuring dozens of people, including foreigners. Reports said hotel guests and employees were trapped at the Hyatt and in 2 other hotels when walls caved in during the powerful quake. Communication lines to Baguio City were also cut by the tremor. It was not immediately known if the 15 killed included foreigners. The Agoo Municipal Building collapsed. No casualties were immediately reported. The Agoo Bridge collapsed and hundreds of commuters were stranded. The Quezon Road was also closed to traffic due to landslides. In Bayumbong, Nueva Vizcaya, the St. Dominic Cathedral Tower collapsed. No casualties were also reported. Bulldozers are being now used to clear national highways of debris in central Luzon. 24-hour relief operations are now going on for those severely affected by the calamity. While the country is still reeling from the havoc wrought by the tremor, recent studies show that the possibility of its occurrence was not totally far-fetched. Danny Bonafe reports. As long ago as January, an official of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology predicted the occurrence of an earthquake in an interview with ABS-CBN News. We are along an active part of the earth na nagbabanggaan yung mga tectonic plates. So, kailangan talagang acceptin ng ating mga kababayan na one way or another, tatamaan tayo ng isa o dalawang destructive faults. Hindi mahirap sabihin yung within kasi hindi pa kompleto yung mga pag-aaral natin dito. Siyempre, una, statistical yung approach mo. Pero so far, wala pa kayong masasabi na this will happen within 10 years or this will happen within 15 years. But there will be. Despite this prediction, the quake today took the majority of the population of northern Luzon by surprise. The intensity and length of the quake this afternoon in Metro Manila is only matched in recent history by the tremor in 1968, which caused the collapse of Ruby Tower. These quakes are caused by slippages in 2 rifts in the earth tables directly beneath the Philippines, the Philippine Rift and the Casiguran Fault. These are between 30 to 40 kilometers long and run the length of the country. Because of their depth, it is difficult to predict the occurrence of the earthquakes, and even if they are predicted, it would seem that the dissemination of this information is also at fault. However, the Philippines has fared relatively well in comparison to the earthquake in Iran last month, where over 40,000 people were killed and 500,000 people were made homeless. Danny Buenafe, ABS-CBN News. NBI Reaction Group head Police Captain Reynaldo Jailo today disclosed Phil Needham is an undercover agent of the U.S. Drug Enforcement Administration and part of the NBI buy-bust operation where the 2 top NOLCOM officials were killed. But NARCOM Chief Brigadier General Virgilio David announced the CIS and NARCOM will file murder charges against NBI agents because there are strong evidence of foul play in the death of Colonel Rolando de Guzman and 2 others. The full story from Danny Bonafe.
A cassette tape was submitted today by Captain Hilo to CIS investigator Colonel Lucas Managilod, which proves as evidence that NOLCOM Intelligence Chief Major Franco Calanog was involved in the illegal drug operation. The 30-minute audio tape allegedly contained a conversation between Needham, who acted as buyer, and Calanog last July 8 at the Philippine Plaza Hotel. You will find here the offer of the group of Major Calanog to sell to Phil Needham 10 kilos of heroin at $40,000 per kilo. Now we hate to show this because this will add humiliation and embarrassment to the family. But in view of these pronouncements of the other group, and in the interest of the truth, we have to bring this up. According to Hilo, the voice of Calanog, who introduced himself as Rico in the taped conversation, was identified by Estrella Arastia, a vital witness in the July 12 Makati shooting incident. Hilo also submitted before probers his sworn affidavit, which indicates that there was indeed a shooting encounter. Also killed in the alleged shootout were NOLCOM Deputy Chief Colonel Rolando de Guzman and a civil agent. NARCOM, however, disputed claims there was a shootout. In fact, NARCOM Chief Brigadier General Virgilio David said his office and CIS may file murder charges against NBI agents allegedly involved in the incident. You have witnesses at hand already? Yes, we have. And hindi na namin di-discuss yan. In a short while, siguro a few days, we will file the murder charges. Danny Buenafe, ABS-CBN News. More news developments in the world tonight when we return. Up next, Recto formally withdraws as Marcos counsel, and the House of Representatives will pass a debt cap bill despite objections by the President. These and more when we continue. Kuhang-kuha ang sarap. Itong sarap ng beer. Huling-huli ang lasang nakasanayan na. Beer na beer. Kuhang-kuha ang sarap. Beer. Accountability Chairman Victorico Chavez contested a statement made by Senate President Vito Salonga that the country is set to receive money from Switzerland. Chavez said Swiss lawyers hired by the country have not even filed for recovery of the money. But their motion is only to deliver the documents to the Philippine government. So that therefore, what will be ordered to be delivered will not be the funds that are already identified by the Philippine government, which is involved in the Freiburg, the Zurich, and the Geneva case, I think, totaling about $400 to $500 million. Chavez also revealed a certain Lebanese national named Dagger holds some $4.5 billion of documents for the Marcos wealth. Chavez said Dagger may have bribed Swiss bank and government officials to get hold of the documents. Meanwhile, lawyer Rafael Recto today formally withdrew as legal counsel for former First Lady Imelda Marcos and her children. This was contained in a 3-page notice of withdrawal of appearance which he filed with the Sandigan Bayan this morning. There are some 33 civil cases against the Marcoses pending with the Sandigan Bayan. Replacing Recto as counsel for the Marcoses was former Quezon City Fiscal Sergio Apostol. Meantime, former CONCON delegate Reynaldo Fajardo today lambasted U.S. lawyers of Mrs. Marcos for filing a $1 billion damage suit against the Aquino government. Fajardo lamented the fact that only foreign lawyers are benefiting from cases filed against Mrs. Marcos in the United States. Only the lawyers they hired made lots of money. See? In the process, we suffer, we ordinary citizens. I am not saying that they should not be made responsible for the crimes that they have committed. What I'm trying to say is, do it in the Philippines. The former First Lady and Saudi Arabian arms dealer Adnan Khashoggi again celebrated their dramatic New York court victory. They even invited the jurors who acquitted them to join in the festivities. Neighbors, however, thought that was unethical. Caterers brought in 2 roasted pigs and 14 cakes with the Statue of Liberty on top. It was clear the guests would feast like kings in traditional Filipino fashion. In other news developments, in Negros Occidental, expectations are running high that kidnapped American Peace Corps volunteer Timothy Swanson and Japanese aid worker Fumio Mizuno may be released soon. A communique bearing the seal of the Communist Party of the Philippines was dispatched to Bishop Emeritus Antonio Fortich over the weekend, which detailed the abductors' demands for the release of the foreigners.
ABS-CBN News Bacolod correspondent Micon Prudencio Amantillo reports. The two-page communication with an English and an Ilonggo version was brought to Domus Day at 2:30 Saturday afternoon. Fortich identified the courier as the same person who delivered a letter to him in 1988, a few days prior to the release of 3 soldiers held captive by the CPP-NPA. The communication, signed by Celso Magsilang, spokesman of the NPA Negros Island Regional Operational Command, announces the intention of the NPA to release from its custody Mizuno and Swanson in the immediate future, together or separately. With it is an assurance that both are safe and sound, and contrary to reports, ransom in any form is not a condition for the release. The letter specified that the two will be turned over to the following party: members of the Freedom Committee, excluding the military representatives, delegates of the International Committee of the Red Cross, wife and her family of Mr. Mizuno and Mr. Swanson, legitimate members of the mass media, and 1 or 2 doctors of unquestioned reputation and neutrality. The rebels are also demanding that the military agrees to a temporary ceasefire over an area or zone to be designated by the abductors where the formal turnover of Mizuno and Swanson shall take place. The temporary ceasefire shall last for 3 days, a day before, during, and a day after the formal turnover. Another demand of the rebels was to read the press release on all radio stations in Negros Occidental for 2 consecutive days. It also warned the military against sabotaging the agreement. As the military is tied down by these conditions, the rebels seem to have gained the upper hand in the propaganda war. And as the Freedom Committee is still waiting for the second communication, Negrenses are hopeful that the abduction, which has been going on for the past month and a half, would finally come to an end. For the World Tonight, this is Micon Prudencio Amantillo for ABS-CBN News, Bacolod. President Aquino today formally appeared before the Davide Commission, but the fact-finding body refused to disclose the chief executive's testimony. Emerging from the 3-hour closed-door session, Commission Chairman Hilario Davide only said the President answered questions on her role as Commander-in-Chief of the Armed Forces during the failed December coup. Executive Secretary Catalino Macaraig and Palace spokesman Adolf Ascuna served as counsels for the President. The Davide Commission is expected to come out with an interim report before the end of the month. The House of Representatives is determined to pass the debt cap bill despite the chief executive's objections. It is also expected to approve a bill repealing automatic appropriations for debt servicing. An estimated 130 billion pesos out of the 290.5 billion 1991 national budget will go to the servicing of the national debt. House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya said they will immediately tackle both bills, but admitted it won't be easy. The problem is how to override the President's veto. And because these 2 bills originated, the debt cap and the repeal of automatic appropriations originated from the Senate, it shall be the Senate that shall have the first crack at overriding the veto. And you need 2/3 vote to override the President's veto. When that happens, the House will have the next crack. We need also 2/3 of all the members of the House to override the President's veto. A contractor denounced what he termed as an attempt by Armed Forces Vice Chief of Staff Major General Alexander Aguirre to whitewash the alleged 500 million peso anomaly at the AFP Commissary Exchange Services. Bert Maniquez, a supplier for the AFP CAS for 10 years, said Aguirre has preempted the findings of the AFP Inspector General's office. Wala nang mangyayari dito sa investigation nito. Kanya tinatawag ko yung Senate bill ni Senator Bobby Tanyada na ilipat na ang mga kaso ng military sa civilian court, because civilian court will only is the venue that will render justice to this, not the military. Admittedly, 100% the military will connive on this case, especially this AFP, and cover up. Still in the news, the Justice Department will take over the prosecution of the killers of Cochise Bernabe and Bibam Castaños as soon as the evidence is complete and the kidnap murder case is ready for trial. Justice Undersecretary Eduardo Montenegro said the two Quezon City policemen, Rolando Co and Rolando Fernandez, who were both implicated in the case, will remain under detention in a military camp. Montenegro added the Justice Department needs strong evidence which can sustain conviction and prove guilt beyond reasonable doubt.
The Education Department Task Force on Tuition Fees will finally meet with student leaders tomorrow to settle the issue of increased tuition fees. This developed as Education Department Secretary Isidro Carino stressed he should not be blamed for the increases. The task force, headed by Undersecretary Erlinda Pefianco, will meet with representatives of the National Union of Students. So I am saying, with regards to that issue of rollback, then we should convene the State Assistance Council, and that's what we are doing tomorrow. Now, they are also claiming that the implementation is such that there are schools that have gone into the increase of tuition fees without going into the following the guidelines of the SAC. No? And I'm saying, why talk to me? I do not know the details. It's the implementing task force headed by Undersecretary Pefianco who is doing that. And therefore, they have to dialogue with the implementing task force. A Department of Justice opinion issued in 1987 by Justice Secretary Sergio Ordonez says a public official's divestment through a trust agreement does not meet the requirements set by the Constitution. This was stressed following Securities and Exchange Chairman Rosario Lopez's testimony before the Senate Blue Ribbon Committee that ownership of more than 400,000 Republic Flour Mills Corporation shares have not yet been established. The full story now from Ces Drilon. The opinion was issued upon the request of Congressman Mariano Badelles in relation to his stock holdings at Imasco, an Arrastre stevedoring firm. According to Ordonez, under the blind trust solution, the public official is not divested of his ownership in the corporation. The same arrangement as Badelles was entered into by Trade Secretary Concepcion in his irrevocable trust agreement with City Trust. In today's Senate Blue Ribbon Committee probe, SEC Chairman Lopez said 4 million pesos worth of RFM shares still have to be documented. These are part of the 9 million pesos worth of shares which Secretary Concepcion claims he held in trust for his children. Lopez also hit Concepcion anew for a press release he issued wherein she supposedly retracted her testimony before the committee. Lopez denied Concepcion's claim as she accused him of superimposing her initials and using the logo of the SEC on the release without her approval. This was, however, disputed today by Trade Undersecretary Lilia Bautista. Meanwhile, Senator John Osmeña expressed doubts over Concepcion's sale of his Horizon Realty Corporation shares to his children. The corporation is the second largest shareholder in RFM. Because in the Horizons Realty, the deed of assignment, for example, shows that they assigned it for only about $1.5 million when actually it was worth 6 million. So may undervaluation na ng assignment dyan. Yung kanilang mga information sheets, hindi ko man linabas kanina yan, pero yung information sheet dun sa Securities and Exchange were all made in 1988. Ces Orenia Drilon, ABS-CBN News. The ever-reliable JRS Express, serving the nation since 1960, now brings Express Mail and Express Cargo. Prompt, next-day door-to-door delivery nationwide. For particulars, please call telephone numbers 877... Sesyon ng Kongreso na magbubukas sa Lunes, 23 ng Hulyo. We listened to the proposals of the senators. I presented to them the minimum legislative agenda. And anyway, for some other questions, this will be clarified by another meeting, not with me, but with the concerned cabinet members. She asked for the support of the Senate, and we said yes. We look for possibilities of compromise, which are very many. President Aquino and Senate President Salonga agreed to support critical measures to promote local autonomy, to protect the environment, electoral reforms measures to upgrade the transportation system, and to energize the bureaucracy, including the Foreign Service. Both agreed to push the anti-coup d'etat and anti-plunder bills already passed by the Senate. Senate President Salonga agreed in principle to support progressive tax measures that may be found in the proposed 1990 fiscal reforms program. He said that the Senate will await action by the House on these revenue measures, which must originate from the lower house. Thank you. Sir, can we have that pa-Xerox? Pa-Xerox. Okay. Thank you. Thank you po. Salamat po. Bigyan mo I signify my conformity to that statement. Ako po si Victoria Batacan, nag-uulat mula sa Malacanang.
Ang mga pangunahing balita ay hatid sa inyo ng Sa lahat ng level, sa lahat ng paaralan sa Metro Manila, maging private o public. Ito ang naging deklarasyon ngayon ng Pangulong Corazon Aquino matapos ang pagyanig ng isang malakas na lindol, hindi lamang sa Kalakhang, Maynila, kundi sa maraming lalawigan. Gayunman, sinabi ng Pangulo na ang desisyon ng pagkakaroon ng klase sa mga paaralan sa probinsya ay nasa kapasyahan na lamang ng mga pinuno ng paaralan. Samantala, matapos ang naganap na kalamidad, kaagad na nagbigay ng pahayag ang ating Pangulo. My countrymen, a strong earthquake hit Metro Manila and Luzon this afternoon. I have directed all disaster and relief agencies to respond to the effects of this earthquake. Right now, different teams are assessing damage and casualty. I have ordered suspension of classes in Metro Manila tomorrow in all schools at all levels to allow inspection of their buildings for damages. School authorities in the rest of Luzon are given the discretion to do likewise. I have also ordered the Libreng Sakay AFP trucks to go out and ferry stranded commuters. The private bus operators have volunteered to continue fielding their buses until midnight. I urge our people to stay calm, even as they should take precautions in case of any damaged structures in their areas. Let us pray to God to keep us safe through this event. Malamang na makaramdam pa rin ang Kamaynilaan at iba pang bahagi ng kapuluan ng mga aftershocks ngayong gabi o bukas, subalit bahagya na lamang. Ayon sa PhilVox, ang ganitong uri ng Anyay tectonic earthquake ay nagdadala pa rin ng paggalaw sa ilalim ng lupa, dulot ng naganap na friction sa umano'y digdig fault zone sa norte. Ang fault zone Anyay isang bitak sa ilalim ng lupa at ito'y nasa Nueva Ecija na huling yumanig sa buong kapuluan, 3 siglo na ang nakararaan. Yung lindol na nangyari kanina, mga alas 4:26, no? Ito ay nangyari sa Nueva Ecija, yung epicenter. Yun po yung pinakapuyo. Yung pinakapuyo. Ang puyo nito ay, ang location nito ay 10 kilometers southeast of Cabanatuan City. Yun ang unang determination namin, ano? At ito ay tumagal ng mga 45 segundo. At dahil ito ay medyo mababaw, naramdaman ito sa maluwang na lugar, ano? At ang isang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng isang lindol doon sa lugar na yon ay dahil nandoon yung isang active part ng Philippine Archipelago, yung tinatawag na Philippine Fault Zone. Ito ang dumulas at sa pagdulas niya, siya ang nagdulot ng lindol. Ito nga yung ito yung location ng earthquake, ano, yung isang tuldok na malaki rito at makikita nyo na may linya na pababa going from southeast to northwest. Ito yung parte ng Philippine Fault Zone. At ito ang dumulas at nagdulot ng lindol dito sa kapaligiran hanggang umaabot dito sa atin sa Manila. Sa Kabuuan ho, hanggang saan ang inabot ng lindol? Well, hanggang Bicol, intensity 3, no? So farther down up to probably Cebu, umaabot ng intensity 1. Sa north po? Sa north, sa Santa, Ilocos Sur, ang naramdaman nila ron ay intensity 6. Dito po sa Tsaka sa Baguio naman ay intensity 7. Dito po sa Kamaynilaan, dito sa Quezon City? Sa Quezon City ay intensity 6. Sa Manila, dahil iba ang klase ng foundation doon, ito ay malambot. Kaya ang intensity nito ay 7. Mamaya po isusubukan namin ihatid pa sa inyo ang pinakahuling ulat tungkol po sa mga kaganapan dulot ng lindol na ating naramdaman kaninang hapon. Samantala, dumako po tayo sa ibang ulat. Ibinulgar ngayon ni Captain Reynaldo Jailo sa media ang umano'y tape conversation ni Phil Needham, isang undercover agent ng US Drug Enforcement Agency, at isang nagngangalang Rico na ayon kay Jailo ay ang napaslang na si Major Franco Calanog, isa sa biktima ng tinatawag na Magallanes shootout. Sinabi ni Jailo na ang pag-uusap ng dalawa ay nai-record nitong nakaraang Hulyo 8. Muling pinabulaanan ni Jailo ang paratang ni Narcom Chief Brigadier General Virgilio David na ang insidente ay cold-blooded murder. Ayon pa kay Jailo, bukod sa tape recording ay maghaharap pa siya ng isang video recording para patunayan ang kanyang aligasyong nag-alok umano si Calanog kay Needham ng 10 kilong opyo.
Sa kaugnay na ulat, sasampahan ng kasong murder ang hepe ng NBI Reaction Force, Captain Reynaldo Hailo, at iba pang kasangkot sa Magallanes shootout na kinamatayan ng 2 opisyal ng NOLCOM at isang CIS agent. Inihayag ito ni NARCOM Chief Brigadier General Virgilio David kanina. Ayon kay David, ang sinasabing shootout ay lumalabas umanong isang cold-blooded murder. Based on our evidence that we have gathered, General Nazareno has constituted a preliminary investigation team for the purpose of filing the necessary charges. Masasabi ko lang dito, ang kaso namin ay lalong malakas na ngayon at I expect that we'll be able to file the charges within a few days. Magbabalik po ang Headline 13. Northern Luzon Command Army Colonel Rolando de Guzman sa pamamagitan ng full military honors. May ulat po rito si Edmund Silvestre. Hindi naging maramot ang pamunuang militar, nagawaran ng full military honors ang libing kahapon ng nasawing NOLCOM Deputy Commander Colonel Rolando de Guzman sa kabila ng kontrobersyang bumabalot sa naging pagkamatay nito. Si De Guzman ay inihatid sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio. Pinangunahan ito ng kanyang may bahay, mga anak at kamag-anakan. Ang kapwa matataas na opisyal na naghatid sa kabilang dako ay pinangunahan ni AFP Deputy Chief of Staff Major General Rodolfo Biazon. Ugnay ng pagkamatay ni De Guzman at ng kanyang intelligence officer Major Franco Calanog, inatasan na ng Pangulong Aquino ang Department of Justice upang pakialaman na ang pagsisiyasat sa umano'y shootout na naganap sa parking area ng Magallanes Commercial Complex na pinaniniwalaan naman ng marami na isang cold-blooded murder. Kasama sina Jimmy Mercado at Cesarian Canlas, Edmond Silvestre, nag-uulat. Samantala, si Major Calanog ay inilibing sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque at pinagkalooban din ng full military honors. Nagbigay ng pangwakas na testimonya sa Davide Commission ang Pangulong Corazon Aquino kaugnay ng mga naganap noong December 1st coup attempt at sa mga posibleng pinagbuhatan nito. Ayon kay Commission Chairman Hilario Davide Jr., ang naturang testimonya ng Pangulo na nagtagal ng 3 oras ay sumakop sa papel niya bilang Commander-in-Chief, Militar at Chief Executive ng bansa. Ngunit tumangging magbigay ng detalye si Davide tungkol sa naging testimonya ng Pangulo. Hinggil naman sa testimonya na ibinigay ng yumaong dating SOLCOM Chief Brigadier General Alejandro Garrido, sinabi ni Davide na hinihintay pa nila ang resulta ng isinampang petisyon para sa perpetuation of testimony o ang patuloy na pagkakaroon ng bisa at epekto ng sinumpaang pahayag sa kabila ng pagyao ni Garrido. Ayon kay Davide, ilalabas ng komisyon ang pangunang ulat nito bago sumapit ang katapusan ng Hulyo. Well, we expect to come out with interim report before the end of this month, and then the final report, which is being practically the preparation of the started, maybe released about next month. Is there anything else that you can say, sir? Well, Garrido had testified before us. His testimony is still carried Well, there is a pending case already, and his testimony, I understand, was the subject of a perpetuation of testimony. Is the president the last witness? In an open session or an executive session, we do not intend to call any others, but sworn statements perhaps for some in the course of the further analysis of the evidence, it might become necessary to get the sworn statements of other witnesses. Ang mga pangunahing balita ay inihatid sa inyo ng Tanduay, the #1 rum.
Kami po ni Kathy ay magbabalik makaraan lamang ang ilang paalala. Unang nananatiling nakabinbing kahilingan ng dating unang ginang sa US Immigration Office na makauwi. Under present conditions, it would seem that a decision of the Supreme Court may not be enforced, yet in light of the prevent departure order of the Immigration Office of the United States. Kasunod ng katatapos na Imelda acquittal sa Estados Unidos ay tiniyak ni Senate President Jovito Salonga na malaki ang tsansang mabawi ng pamahalaang Pilipino ang umano'y mga itinatagong yaman ng pamilya Marcos sa Switzerland, bunga ng isang bagong batas Swiso. Under this new law, if it could be proved that there was a violation not only of Philippine law, but also of the corresponding law of Switzerland, then they will release information regarding the deposits of the Marcoses, their associates in Switzerland. Now you will need this in filing the criminal information. Once you file the criminal information in court, in our case, the Sandigan Bayan, they will then release to you not only the information, but I understand they will put in trust all this money in a separate bank account. And we won on all the lower courts in Switzerland. The Marcoses, they had, I think, more than 30 lawyers in Switzerland. Appealed this to the intermediate court. We won in all the intermediate courts. All these cases are now pending in the Swiss Federal Supreme Court. And as soon as we win there, then that means we would have a very good chance to recover all these deposits. Sa kaugnay pa ring ulat, iniulat na nag-aalok ng libreng serbisyo kay dating unang ginang Imelda Marcos ang ilang mahuhusay na abogado sa Estados Unidos upang sampahan ng $1 bilyong na damage suit ang pamahalaang Aquino. Batay sa kumpirmasyon ni dating CONCON Delegate Ray Fajardo, chairman ng LP Young Turks na kararating lamang mula sa Amerika, ang pag-aalok ay kasunod ng pagiging instant celebrity ni Ginang Marcos sa buong daigdig, makaraang maabsuelto sa racketeering case sa New York. Samantala, idinagdag ni Fajardo na naghihintay na lamang si Ginang Marcos na makabalik upang harapin ang anumang kaso laban sa kanya. Ang nalalaman ko, naghihintay siya na una kung ano pa mga yung dapat na sagutin doon, sagutin na. Pero alam mo, ang nangyayari din ito, kung ano-ano mga kasong isinasampa, na alam naman natin na wala namang mangyayari dyan. Halimbawa, katulad ng criminal charges, it was already dropped by the U.S. Federal Court. Napawalan sala yung mga charges kay Mrs. Marcos. Pagkatapos, meron naman daw civil charges na isasampa. Yung criminal, napawalan sala yung pang-civil. In short, what I'm trying to say is, if we have anything against Mrs. Marcos, let us do it in the Philippines. Let us forget all this. Bakit pa doon sa Amerika natin mag-aaway-away tayo? Masama ang tingin ng taga-ibang bansa kapag ang mga katulad nating mga Pilipino. Handa nang makipagdialogo sa mga estudyante si Education Secretary Isidro Carino. Magpupulong ang State Assistance Council upang talakayin ang issue sa matrikula at sa naturang pulong ay dadalo si Carino. Niliwanag ni Carino ang dahilan ng kanyang pagharap sa mga nagsipag-aklas na estudyante. Hindi, alam mo, matagal na nga yan. At sinabi ko na sa mga estudyante, through the television, through radio interviews, na hindi gusto kong makipag-usap sa kanila, sa mga leaders. Ang sinasabi ko, ano ba mga complaints ninyo? Number 1 complaint ninyo is rollback of tuition fees. Alright, how can I decide a rollback of tuition fees? Hindi naman ako ang gumawa niyan. Ang gumawa niyan, ang State Assistance Council. Alam mo, maraming miyembro yan, no? Ako lang ang chairman. Yan ang gumawa, yan ang nagpasa ng mga ng guidelines on increase of tuition fee. So, how can I go and meet the students and say that, alright, cancel na yan. You have to meet with the State Assistance Council. Yan ang unang-una sabi ko. Mag-meeting tayo sa State Assistance Council. I will be present there as chairman of the council. Muli na namang kinuwestiyon ni Senador Janos Meña ang iniulat na divestment ni Trade and Industry Secretary Jose Concepcion Jr. sa shares o saping puhunan nito sa RFM na pag-aari ng mga Concepcion.
Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Osmeña na kung totoo ang divestment ng kontrobersyal na kalihim, bakit pa umano ito naghain ng donor's tax na 4 na milyong piso sa BIR nitong 1989? Samantala, muling pinabulaanan ni SEC Chairman Rosario Lopez na may kinalaman siya sa press release ukol sa 10 milyon killed when a cinema collapsed in Pangasinan province. The Holiday Plaza Theater in Manila also collapsed. Witnesses said part of the roof fell. For our final word tonight, the purpose of man's life is not happiness, but worthiness. So where were you this afternoon, Ami? At DWRR, where I'm working as a newscaster also. I understand that you were one of the first persons who went on air. Yes, right I was one after of the first persons who went on air at about probably 10 minutes right after, while DZMM was closed. Oh, it was down, because of the transformer. And even the television station was off the air at the time. Well, we were in Makati. I was on the 9th floor of a building. Well, we'd like to advise everybody to just stay indoors and, take good care of yourselves tonight. And that's The World Tonight, July 16, 1990. I'm Lauren Legarda. And I'm Ami Codinas. Philippines, thank you and good night. This has been an ABS-CBN News and Public Affairs presentation. Upang makabangon ang bansa. Sinabi niya ito ay hindi lamang makadaragdag ng pambansang kita, kundi makakapagbigay din ng hanap buhay. Tulong at rehabilitasyon sa mga naapektuhan ng lindol. Sasampahan ng kasong murder si Captain Jailo at iba pang ahente ng NBI na sangkot sa Makati shootout. Samantalang may expose naman si Jailo kontra militar. Sa ibayong dagat, put yourself in this man's shoes. Within this world are very special people. From Channel 13, hinggil sa mga sakunang umaabot sa atin, pinilit pa rin po nating maabot kayo ngayong gabi at susubukan po nating sagutin sa pamamagitan ng expert advice at expert information mula sa ilang mga profesor at mga journalists na kasama natin ang ilang mga katanungang nasa kaisipan ngayon ng ating maraming mamamayan hinggil sa nangyari kaninang hapon. Nais ko pong ipakilala ang dalawa po sa ating mga panauhin ngayong gabi. Sa aking kaliwa po ay si Dr. Ernesto Sonido. Siya po ay profesor ng Geophysics sa Pamantasan ng Pilipinas. Nagtamo po ng kanyang Doctor of Philosophy sa Geology, Geophysics sa University of Washington, o Washington University. Siya po ang specialist po ng University of the Philippines hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa movement ng lupa. No? Kasama rin po natin, sa aking kanaw naman po, ay isang panauhin po namin, si Ginoong Rene Siria Cruz. Siya po isang journalist, siya po ang editor ng Pahayagang Katipunan ng mga Pilipinong nasa Amerika. Naririto po siya, inimbitahan ko dahil nung nangyari yung lindol kanina, nasa bandang Pangasinan yata sila. Sa Mabalacat, Pampanga. Bandang Mabalacat, Pampanga. At kasama ng kanyang asawa, naranasan nila kung papaano ang lindol dito sa atin dahil nung nakaraang Oktubre, sila inabutan din ng lindol sa San Francisco, California. At mamayang kaunti, tatanungin natin kung ng ilang mga comparative questions hinggil sa mga sakunang ganito kapag ito'y nangyayari sa ibang bansang katulad ng Amerika. Nakita kong kapapasok lamang si Ginoong Roman Quintanar. Siya po ang pinuno ng Pag-asa, no? At aalamin po natin mula kay Ginoong Quintanar kung ito ay ang lindol na nangyari ay magkakaroon ng implikasyon sa ating weather. At lalo-lalo na yung mga nakatira sa mga coastal towns ay nag-iisip na baka ito'y magkaroon ng repercussions at humantong sa mga tidal wave. No? Ito po ang ating mga panauhin ngayong gabi. Kami po ay magbabalik karaan ng ilang sandali.
National Steel Corporation. We're building a country. Di ba sinabi ko na nga sa'yo na si Carmina lumabas kasama si Anna at kanyang mga friends? Ano ba yung mga yan? Boy o girl? Basta mamaya, tatawag ako sa'yo. You better be here, okay? What are you going to call? What's your I know? Kaya ka na naman, dami mong tanong eh. Basta mamaya, tatawag ako rito, period. Ano naman? Ano magalit ko? I told you since before na ayoko sa mga lalaking walang iisang salita. Sino yung buhong yan? Si Carmina. Bakit? Sino ba yung bago mong boyfriend na pinagyayabang mo? Si Toki. Ano? Gaya ng nasabi ko kanina, hindi po kayo nanonood ng public forum kung hindi isang special public service na pagtatanghal ng Channel 13 kaugnay ng nangyaring sakuna kaninang hapon. Gaya ng nasabi ko kanina, kasama rin po natin, napakapalad natin makasama rin kahit gabing-gabi na si Dr. Roman Quintanar na pinuno po ng Pag-asa. Lingid po sa kaalaman ng marami si Dr. Quintanar ay isa rin pong geophysicist na katulad ni Dr. Sonido at isa ring seismologist. Katunayan ng pinakaunang geophysicist ng ating bansa. Ito po ang kasama rin po natin si Mr. Rene Cruz, ang journalist mula sa San Francisco, California. At kanina pinakilala ko rin si Dr. Ernesto Sonido, isang geophysicist na nagtuturo sa pamantasan ng Pilipinas. Marahil umpisahan po natin ang ating talakayan ngayong gabi sa pamamagitan ng pagsagot sa katanungan na nasa isipan ng nakararami. Bakit po nangyayari itong ganitong mga lindol? No? Marahil at least sa pandaman ng maraming Pilipino, katulad ko, ito na siguro ang pinakamalakas na lindol na naranasan ko. No? Ano po bang official ano nito sa Richter scale, Dr. Quintanar? Randy, dapat sabihin ko at the very start na hindi ako makabigay ng official information dito kasi ang trabaho ng seismology ngayon ginagawa na ng Philippine Commission on Volcanology and Seismology. Dati, however, ang Pag-asa ang gumagawa niyan at sa totoo, mga 35 years ako na ang trabaho ko yung tungkol sa lindol. So, maski yung trabaho na lipat na, yung kaalaman hindi naman lahat mawawala. Yung tinanong mong lindol, nangyayari yan sa mga iba-ibang lugar sa mundo na may weakness ang earth crust. Kasi yung mga movements ng mga crust causes stress. Mayroong mga kailangang magbigay and itong pagbigay nga ng lupa, yun ang tinatawag nating lindol. Hindi ito mangyayari sa lahat na places, but ang Pilipinas nandyan sa tinatawag ng circle of fire sa around the Pacific. Nandyan ang mga bulkan at yan ang madaming lindol. So, yung nangyari, talagang nangyayari yan sa Pilipinas. Maraming pong nagsasabi na may kaugnayan ito sa pagsabog o napipintong pagsabog ng ilang mga bulkan. Posible ho kayang may kaugnayan ito? Kasama yun. Yung pagputok ng bulkan, yung paglindol, mga related ko niyan. Phenomenon yan na nangyayari sa mga lugar na may mga weakness sa crust. Marahil si Dr. Sonido, ang nabasa ko sa ilang periodiko na bago ito nangyari, noong Pebrero nagkaroon din tayo ng lindol na napakalakas sa Bohol. Katunayan 2 simbahan ang nawasak dito, matatandang simbahan. Sa inyo pong pagkaalam, alin po ang mas malakas? Itong nangyari ngayong hapon o yung sa Bohol? Ang pag pinag-usapan natin ang magnitude, that's a kind of energy, no? Or strength. Yun ang lakas ng earthquake, no? Now, meron din kaming isang scale, tinatawag namin intensity. Yun naman,
ang damages ng perceptible sa mga tao. Halimbawa, building, nag-collapse. Yan ang perceptible yan. Maaari yung magnitude yan, hindi kasing lakas ng sa isang lugar, mas mataas ang magnitude, no? Yung energy being sent forth. Yan kaya kung tanong mo sa akin, tungkol sa atin, no? Let's say dito sa Metro Manila, depende sa atin how far we are from the epicenter. Tsaka also, yung condition ng soil natin or ground. Maaari na to begin with, ang ground foundation natin medyo mahina. Kagaya sa Manila, no? Alluvial ang kanyan. Mas effective ang earthquake diyan kaysa yung mga medyo solid ang foundation material. Halimbawa ho, kung iahambing sa earthquake na parang sunod-sunod itong mga ito sa Iran, sa Soviet Union, sa California, dito sa atin, ito po ba may relasyon sa isa't isa? Kasi as Director Quintana said, meron mga faults yan, yung weakness sa crust of the earth. Tayo nasa Pacific Belt tayo ganyan, meron dumadaan sa states, ano? Eastern Pacific, tayo naman sa Western. Yan ang tinatawag niya circle of fire and tectonic belt, yung may mga earthquake belt yan. Doon sa Iran naman, meron din earthquake belt dumadaan doon. Bakit tayo nakakaroon ng earthquake? Kasi itong continent at saka yung oceanic crust nagko-collide dyan. Pag nag-collide dyan, nakakaroon ng stress. So, stress accumulates and it will lead to movement along fault or source of weaknesses sa crust. Pag nangyari yan, then there's an earthquake. Ito po ba hindi natin mape-predict ito? Alam ko na si Dr. Punong Bayan, pagkatapos ng California earthquake, nagbabala na siya na maaring mangyari ito sa atin, kailangan maghanda na tayo. Hindi po ba mape-predict ito, Dr. Quintana? In a way, madaling i-predict nga yung earthquake kasi kung sabihin natin kung mag-earthquake dito sa Pilipinas, sigurado tayong tama yon. Ang diferensya lang, hindi mo masabi kung kailan. Hindi natin talaga masasabi kung kailan. Kung kailan at kung anong mga lugar ang ma-affected, matamaan. Kasi yung prediction na yan, hindi pa kaya ngayon sa mga scientifico. Maski yung sinasabi nilang mga Chinese na mayroong prediction system, kung ang kausapin mo yung mga seismologists, sila ang primerong mag-admit na naghahanap pa rin sila ng paraan na matuklasan yung kaalaman na yon. But sa ngayon, wala pa din silang reliable prediction. So, kung sabihin lang natin kung anong mga lugar ang pwedeng may lindol na mangyayari, madali yan. Madali po yan. Sa Pilipinas, sigurado yan. Kasi ang ating location nga is in the earthquake belt. Masasabi po ba natin kung aling bahagi ng Pilipinas ang pinaka-prone sa earthquakes? Isa din yung masabi natin kasi mukhang historical ko yun mabilang naman natin kung ilang earthquake ang nangyari doon sa bandang Mindanao, ilang bandang Eastern Luzon. So mayroon tayong mga mapa na mapakita kung anong mga lugar ang mas madaming earthquake ang nangyayari. But ang hindi natin kayang gawin pa ngayon, yung magsabi na next month sa o Agosto 14 kung ano, na mayroong lindol kung saan mangyayari yan. Wala pang makagawaan yan ngayon. But actually, hindi naman kailangang i-predict ang earthquake para ma-reduce ang epekto. Isa of course na very important na sana yung ating mga gawing mga structures, mga buildings. Tama ang design at tama ang lakas. Yung ating mga engineers dito, marunong maggawa ng mga structures na resistant to earthquakes. Minsan lang yung implementation. Yun nga po sana itatanong ko, no? Dahil usong-uso ngayon ang pagtatayo ng mga condominium, mga high-rise buildings. Sa katunayan, dyan sa Makati, hindi mabilang yung mga parang mga kabute na nagsusulputan dyan sa Binondo, no? Hindi ko po alam kung gaano kasinop ang pagpapatupad ng mga building standards halimbawa
no? O pirma lang ba ng pirma? Meron ho bang regular inspection, halimbawa, ng extent ng pagtupad ng mga may-ari ng mga buildings? Dahil natatandaan ko yung Ruby Towers isang napakalaking trahedya sa ating bansa. Sa tingin ko, kasi hindi na kami ang naggawa ng mga data, nagkuha ng mga data, mas malakas ito, mas nung nakasira. Mas malakas pa ho ito kaysa nung Ruby Towers, Ang epekto dito sa atin, mas malakas. But kung walang Ruby Towers na bumagsak, kasi wala na yung Ruby Towers, bumagsak na nung una. Bumagsak na. Ang mga lindol na ganyan, pwedeng walang mamamatay, pwedeng kung ang mga structures talagang mabuting pagagawa. For example, sa Japan, malakas din mga lindol nila doon at mas madami pa sa atin. Ngunit, ang mga aksidenteng ganito is less kasi ang engineering nila at ang pag-implement talagang very strict. Yung tanong mo na kung yung ating implementation strict ba, ang masabi ko lang na dapat it should be strict. It should be strict. Any failure ng building, for example, kawawa naman yung nagkataon na doon nakatira. Hindi nila sa lahat silang mabiktima. Ngayon, kaya na magawa ng mga structures na hindi dali ng mga lindol na hindi sobrang lakas. Malakas itong lindol na ito, but hindi naman sobrang lakas. Ito po ba pinakamalakas sa ating kasaysayan? Hindi naman. Hindi. May mas malakas pa rito. Madami sa ating history yung mga lindol dito sa Maynila na nakasira ng mga katedral noon. Sa mga records lang makikita na mayroong iba doon na magnitude 7, magnitude 8. While ito, according to PhilVolks, is magnitude 6.2 lang. 6.2 lang. Sa epicenter po? Doon sa epicenter. Ang magnitude ng earthquake, ang lakas ng earthquake. Yun lang, actually ang earthquake minsan lang talaga mangyari na malakas. While we may have 10 or more earthquakes a day. Yung mga earthquakes hindi natin walang makaramdam yan. Hindi natin nararamdaman yan. Mga instrumento lang ang makarecord. Pero kanina po talaga, ako nasa loob ng bahay ko Talaga yun. Grabe yung yugyog, nakakahilo. Ano ho? Sabi nga ng PhilVolks sa intensity 7 sa Manila. So malakas-lakas na napakalakas, no? Gusto kong tanungin si Rene Cruz, isang kaibigan po nating journalist nagbabakasyon dito sa meron kang no? Meron akong dito sa Maynila. At ilang araw pa lamang dito mukhang sinusundan ka ng earthquake. Mukha nga. Galing ka ng San Francisco, no? Noong Oktubre, nandun ka rin at nakita ng maraming Pilipino sa telebisyon. Ang sakunang yan, no? Bagamat ang mga taga-California, sa aking pagkaalam, ay matagal nang naghahanda para sa isang seryosong earthquake. Matagal nang naghihintay sa isang malakas na lindol. Dahil noong 1906 na wasak ang San Francisco, nag-iba ng lindol, pero mas malaking nakawasak ay yung sunog. Dahil sa Amerika, gumagamit sila ng mga gas lines. Yun ang sumabog. At yun ang kumalat ng gusto. Kaya mga taga San Francisco, yung lindol, palagi nasa likod ng isip nila yan, kung kailan darating. Pero ang palagay ng mga tao, maski na matagal na nilang iniisip yun, hindi pa rin sila tunay na handa nung mangyari. At mga nasawi nung lindol nung Oktubre, mahigit na 70. 70 lamang? Oo. Ang karamihan yan, nadaganan ng bumagsak na expressway, yung double deck na expressway. At ang karamihan ng pinsala, doon sa malapit sa epicenter, mga 50 milya ang kalayo, malayo sa San Francisco. Pero ang mga napinsala sa San Francisco, hindi yung malalaking gusali. Dahil yung mga malalaking gusali, meron silang tinatawag na rolling foundations. Hindi naman ako inhinyero, kaya hindi ko mapaliwanag kung ano yun. Gaano kalakas sa pagkaalam mo? Ang official na bilang sa Richter scale na tinatawag nila ay 7.1. Mas mababa pa kaysa dito sa 6.2 ito. 6.2 lamang po ito. 30 saglit. 30 seconds lang. Ito, mahigit 2 minutes. Hindi ho ba? Ang official na sinabi ng PhilVolks is 45 seconds. 45 seconds na? Parang napakahaba. Depende sa tingin ko nga, mahaba rin. Kasi
maghintay ka ng lindol na titigil. Talaga matagal bago titigil. But ito, mahaba. Mahaba ito. Pero maswerte sila nung nangyari sa San Francisco dahil nung mangyari yung lindol doon, rush hour uwian. Kaya nga nung bumagsak yung expressway, kala ng mga maraming tao, mga libu-libong namatay. Dahil pagka alas 5 ng hapon, talagang bumper to bumper ang traffic doon. At doon sana ako dadaan. Pero nangyari, maraming mga tao nag-uwian ng maaga dahil merong World Series sa baseball. Kaya laking pasalamat ng mga mamamayan sa baseball nung mangyari yung lindol na yon. At pero ang sabi ko nga, maraming napinsala rin yung mga bahay na medyo may kaya sa isang lugar ng San Francisco na tinatawag nilang Marina District. Kaya pala malaking pinsala ron dahil yung kinakatayuan ng mga bahay na mamahalin landfill, reclaimed area. Yung pala pag naglindol, madaling malusaw yon ang tubig at lumalambot at mabagsak yung mga bahay. Pero karamihan ng mga namatay dun sa naipit sa expressway. May isang kababayan tayong namatay doon. Naipit doon. Dito ho sa Dr. Quintanaro, Ned, Dr. Sonido, marami ang nababahala, lalo na yung mga nakatira sa mga baybay dagat, na baka ito ay sundan ng mga tsunami o ng mga tidal waves. May kaugnayan ho ba sa lindol ang mga tsunami at mga tidal waves? Yung tsunami is actually a result of an earthquake. Walang mangyaring tsunami na hindi resulta talaga ng earthquake yan. Kung ang earthquake mangyari doon sa dagat at ang displacement ng ilalim malaki, pwede na yung tubig tatakbo doon sa bumabang lugar at mag-umpisa ng tsunami. So, mangyayari lang yung tsunami kung mayroong malaking earthquake sa dagat. Pwede ho bang i-predict? Pero hindi natin alam kung ito ay nangyari sa dagat. Kung mangyari sa dagat, normally, in fact, mayroon sa Pacific, mayroong tsunami watch. Mayroong alarm system tayo kasama ang Pilipinas. Kung mayroong malaking earthquake sa dagat, lahat ng mga seismological stations magpadala ng datos doon sa Honolulu, sa Hawaii actually, nandoon ang sentro. And then, i-check nila kaagad kung anong mga lugar ang malapit-lapit doon. At mag-report kaagad sila kung mayroon bang tsunami. Wala pa hong ganong ulat sa inyo, sa Pag-asa? Ito, wala na itong tsunami. Kasi alam naman natin doon sa lupa. I see. So, walang tsunami mag-generate. So, more or less... At kung ang lindol malapit lang, pareho nung nangyari sa Cotabato. Walang 8 minutes dumating na yung tsunami. May tsunami, madaming namatay doon sa Mindanao, sa Gulf doon. Ang tsunami sumunod lang kasi malapit But ang tsunami kung mangyayari sa malayong lugar, doon mag-umpisa, for example in Peru, maka-generate ng tsunami pupunta dito sa atin. Minsan mga 16 hours bago dadating dito. Ganun po ba? So, maka-warning talaga. At ang ingatan lang natin dyan kasi mayroong alert. Kung bigay mo yan sa mga tao na hindi ma-verified, kawawa naman din yung mag-evacuate at matatakot na wala naman palang hihintayin. So, ang pagbigay ng tsunami warning must be very carefully. Talagang mag-ingat ka rin kung ikaw ang mag-builder. Kasi maglilikas ang mga tao, So, i-verify muna at kung ma-verify na mayroong tsunami, pwedeng mag-warn doon sa mga malayo-layo pang lugar. Minsan na ilang oras pang hintayin mo yun. Okay. Tayo po titigil sandali. Sa ating pagbalik, nakita kong pumasok ang commissioner ng Commission on Volcanology, si Dr. Ray Punongbayan. Huwag po kayong alis, kami magbabalik. Ang location ito ay 10 kilometers southeast of Cabanatuan City. Kaya yung Cabanatuan City ang most hard-hit area nitong lindol na ito. Gaano kalakas sa Cabanatuan City? Sa Cabanatuan City ay umaabot ng intensity 8. Intensity 8 sa Cabanatuan City? At doon sa Dagupan, medyo malakas din ang naramdaman. In fact, doon meron mga reports na nag-subside na lugar at ito ay parang tinatamaan ng tubig doon sa lugar na yon. Kaya itong mga tinamaan ng malakas na intensity, kamukha ng Dagupan, intensity 7.
Alin dito ang apektadong areas, Ray? Kung ang epicenter natin ay Cabanatuan. Ang epicenter natin ay Cabanatuan, lahat ng na-enclose nito ay merong reported felt earthquake. Ano? So sa Metro Manila, ang intensity rito ay 7. Ang sa Quezon City naman ay intensity 6. Itong dalawang lugar na ito ay magkalapit, pero iba ang reaction nila sa Lindol dahil iba ang mga lupa sa ilalim ng bawat syudad. Sa Quezon City, karamihan dito nakikita natin kamukha sa Diliman, may mga adobe. So ito ay medyo matigas na parte. Dito naman sa Manila area, ito ay old delta na nilagyan itong Manila, kaya ito ay malambot at madaling mayanig yung mga structures na nakalagay dito. Parang gulaman. So mas delikado yan kung mas ganon. delikado. Bagamat ang intensity sa area yan ay mas mababa, hindi yun ang problema, kundi yung karakter ng lupa riyan. Tama yung karakter. Parang kung magkakaroon tayo ng parang equivalent do sa alam natin mga bagay, ang consistency ng mga materials sa Manila ay parang gulaman. Na parang pagka naglagay ka na isang building doon, konting yanig lang nayayanig yung mga structures. Ray, meron ba kayong report na lupa kahit saan dito na bumuka? Merong report dito sa reclamation area, and that is expected dahil kasi ito'y tinambak lang, at kung sakaling magkaroon ng lindol, magkakaroon tayo ng tinatawag na liquefaction. May subsidence at saka may cracking or downsliding doon sa towards the sea. Kung iahambing natin itong nangyaring earthquake na ito nangyari sa California, sa Iran, sa Soviet Union, anong range nito? Mas mababa, mas mataas ang ano? Well, ang latest determination namin ay magnitude 7, ano? Ito ay almost equivalent to Iran at saka sa San Francisco earthquake, yung nangyari lately. Para magkaroon tayo ng idea kung ano ibig sabihin ng magnitude. Ang magnitude 8, ang equivalent nito ay 10,000 atomic bombs na ibinagsak sa Hiroshima. Ang intensity 7, ang magnitude 7 naman, ang equivalent nito ay 7,000 atomic bombs. Kaya pala parang nagdi-disco kanina sa loob ng mga bahay. Tama yun. Oh. Pero gayon man, Ray, no, kung ganun kalakas at nakita natin sa telebisyon ang nangyari sa Iran, sa Soviet Union, maski na sa California. Of course, sa mga nakita ko kaninang unang ulat sa telebisyon at maski na sa radyo, parang awa ng Diyos, hindi ganyang kalaki ang damage. Ang isang dahilan, ito'y nangyari doon sa remote area, no? Sa Dagupan, southeast of Dagupan. Pangalawa, malayo itong Metro Manila at saka Quezon City from the epicenter. Kaya maliit lang ang damage. Pero kung immediately below Quezon City or Metro Manila, ang expected damage ay malakas. Okay. Gusto kong dumako doon, Ray, no? Dahil marami ang nagtatanong, katulad nitong si June Sarmiento ng Maynila, yung aftershocks. No? Dahil kanina, hindi malaman kung kailan ba hihinto ito. No? Akala mo may lull, pagkatapos ayan na naman. No? Tama. Itong lindol, dapat i-imagine natin na iba-ibang waves ang components nito, no? Meron tinatawag tayong primary wave na ang ugay nito, halimbawa kung depende sa location, ay nagsusway ka to the right and left. Tapos ang darating na next wave would be yung shear wave. Ito naman ay tataas at saka itutulak ka forward and backward. Tapos meron tayong love wave na love wave ang tawag nito. Tapos ito ay paano rin, you're swayed forth and back. Tapos Rayleigh wave, ito naman parang gumugulong pa, parang particle ng water dun sa wave. Ano yung nangyari sa atin kanina? Well, yun nga, parang hinalo-halo tayo. Ang unang dumating itong primary wave na we were shaken to the right and left. Tapos sumunod yung yung shear wave. Ito ay urong-sulong naman at pataas pababa. Tapos finally dumating yung surface wave na, so may time lag
So akala natin sunod-sunod na waves to. So it's actually just one earthquake. Isa lang yun. Unfortunately, I see. merong isang sumunod kagad na aftershocks. Kaya medyo So matagal aftershock na yung pangalawa. Oo, may aftershocks na sumunod Pero kagad. malakas pa rin. Malakas pa rin. Ngayon, ang tanong dito, Rhea, ilang oras ba magkakaroon ng aftershocks na ganito? Depende, no? Depende sa earthquake. Ang dapat na itanong gaano katagal? O gaano katagal? Maring within 1 week may Meron pa. patay. Pero hindi Within kasing 2 lakas weeks, nun. Hindi, pahina na pahina ito. Ang ibig sabihin nito nagkakaroon lang ng adjustment dun sa lugar, no? Parang meron tayong isang crowd pagka tinulak mo yung nasa harapan, gaganyan yan. Susway yan, magre-react yun na dun sa likod. So ganun din ang mangyayari rito sa paglindol sa isang lugar. No? Kaya ako naitanong yon dahil at ito'y maaari rin siguro sagutin ng ating mga geophysicists na naririto. No? Marami sa ating mga high-rise buildings ngayon, posible kayang nagkalamat dahil dito sa malakas na lindol na ito, no? Well, may mga old buildings na nagkalamat. Doon sa mga high-rises, wala kaming nadinig na report na tungkol sa mga ito ay nagkaroon ng lamat o etc. Pero kulang pa rin ang ating pag-assess kung ano talaga nangyari. No? Kailangan meron tayong... Yung aftershocks na tinatawag, hindi kaya makaka-apekto yan? Makaka-apekto kung ang isang structure sira na, no? Tapos papasukin natin, baka yung aftershock na yon ang magpatuloy ng pagkawasak ng building na yon. Kaya as a rule of thumb, dapat pagka nagkaroon ng lindol na gano'n, ang isang building ay nasira ng konti, huwag natin pasukin to. Hintayin muna nating malaman yung integrity ng building bago natin okupahan. Yung Institute of Volcanology, sa aking pagkaalam, kadalasan iniugnay yan sa kamalayan ng tao sa pagsabog ng mga bulkan. No? Katunayan, volcanic watchers ang turing sa inyo. No? I don't know kung stupido itong question na ito, Ray, no? Pero pwede ba tayong mag-expect ng pagsabog ng bulkan kung sakasakali kaugnay nito? Yun ay isa sa mga pinag-aaralan namin, yung relasyon ng volcanic activity doon sa mga tectonic quakes na tinatawag. Itong nangyari sa Nueva Ecija ay tectonic ang origin, ano? Ito ay nangyari dahil meron tayong Philippine fault na active. It's an active fault. Ito ay dumudulas dahil ang Pilipinas ay pinipisa sa kaliwa at kanan na gilid, no? Sa pagpisa na gano'n, yung lamat na yan, yung Philippine Fault Zone, yun ang nagiging dulasan. Ngayon, yung mga tectonic quakes na nangyayari na malapit sa active volcanoes, kamukha sa Mayon, ano? Merong nung eruption ng 1984, natapos yung phase 1 ng eruption. Pagkatapos noon, nagkaroon ng malakas na lindol at sumunod yung phase 2. So parang merong triggering mechanism doon sa mga active volcanoes. Kung ang lindol ay mangyayari na malapit doon sa active volcano. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan. Kung gusto ninyong magtanong, mangyari lang pong tumawag kayo sa 976914, 976146. At naririto po ang ating mga panauhin upang sagutin ang inyong mga katanungan. No? Si Rene, Ray ay galing sa San Francisco, California, at kanina nga sabi ko parang napakaswerte mo yata na nakadalawa na siya. Nakadalawang earthquake ka na. Yung bunsong anak namin kanina nasa loob siya ng jeep, kaya hinayang siya na parang hindi niya naranasan yung earthquake na yon, no? Nasaan ka kaninang 426, Rene? Nasa bus kayo? Nasa loob ako ng bus sa Mabalacat, Pampanga, pauwi dito. At akala namin medyo masama lang ang takbo ng bus. Nung makita namin gumigiway yung mga tao sa kalsada at medyo maraming nahihilo, doon namin nalaman na lindol pala at medyo matagal. Batay sa karanasan ng California, Rene, no? Ano ang masasabi mong pinaka-grabe o pinaka-seryosong epekto nito sa kabuhayan o sa buhay ng mga taga-California?
Ang epekto nito sa mga taga-California noon, sa kanilang kalooban, sa kanilang damdamin, sa kanilang sense of stability. No? Dahil maski na alam nilang darating yung lindol, nung mangyari, ay ang kapaligiran nila talagang moderno, mga high-tech, yung pala walang pinapatawad ng lindol. At yun ang kanilang naramdaman. At lalo na nung mawasak yung Bay Bridge, nang bumagsak yung kapirasyon ng Bay Bridge, na siyang kumakabit sa San Francisco at sa ibang mga syudad sa East Bay, no? Ng Oakland at Berkeley. At maraming nagkahiwalay ng mga pamilya kasi yung iba nagtatrabaho sa San Francisco, doon naman nakatira sa kabila ng Bay. Kaya matapos ng lindol, maraming mga naghihingi ng emotional counseling. At medyo nabagabag sila at natinag yung kanilang... Maraming ninervyos. Maraming ninervyos. Kung di ako nagkakamali, palagi ko maraming namatay sa heart attack. Dahil dito sa... May report ba kayong gano'n? Well, may reports kami na gano'n. Mga 2-3 ang nadinig ko sa radyo na nagkaroon ng gano'ng reaction. Saka lalo na yung mga buntis na merong superstition kasi. Ewan ko kung superstition o ano. Para sa itlog. Na naapektuhan, no? Hindi ko alam kung may scientific o medical basis yung gano'n. No? Gayunman, marami po tayong katanungan pumapasok dito. Marahil pwedeng sagutin ni Dr. Sonido at ni Dr. Quintanar ang ilan dito. No? Kung umaandar ang nuclear power plant sa Bataan, no? Sa palagay ba ninyo nagkaroon ng negative effect? Halimbawa, sa pamamagitan ng isang leakage ng radioactivity, ang ganitong uri ng lindol, Dr. Sonido. Mare, kung ang construction ng nuclear plant, no? Sa mapa ni... Saan bang nuclear plant dito? Intensity, ano yung lumalabas? Intensity 6? Kung ang design ng plant, ang intensity 6, equivalent to about 0.4 G of gravity. In other words, pagka nagde-design kang building ng ganyan, kailangan design mo na it can withstand an acceleration of 0.4 G. So, as much as possible, kaya nga, if the design is not for that intensity, unless may peligro. Alam niyo yung pagka-construct ng ano, dahil natatandaan ko bahagi ata kayo ng environmental impact team. Gumawa ba ng mga precautions sa pagtatayo ng gusali ng nuclear power plant? Yun ang isang question tinanong namin sa kanila, yung design or the risk factor. Ayun nga, nabigay nilang design nila is in fact higher than 0.4 G. Because they anticipated yung lapit ng yung Manila Trench ang kinakatakutan nila. Malapit yung Manila Trench. If you look at the... Ano ba yung trench? Nakikita ko yung word na trench dito sa... Ayan. Ito. Yan yung sa western part. Ang haba niyan. Sa design ng mga buildings, they have to take that into account, yung length of the fault. Tsaka yung perpendicular distance ng structure. Tapos yung magnitude, maximum magnitude of an earthquake. Meron silang formula ginagamit. Okay, babalikan po natin ang ating mga panauhin pagkatapos po ng ilang paalala. Ito pa yung alis. Phone pal. Umibig ang isang dalaga sa misteryosong phone pal nito. Dormmates, isang estudyante ang nakatanggap ng pagbati mula sa dormmate na 3 araw ng patay sa tulugan. Biro nga kaya ng pagkakataon o katotohanan? Tunghayan sa Talinghaga, Martes alas 9:30 ng gabi dito sa 13. Bakit ba parang laging takot na takot ka pag nakikita mo ako? Ma'am, hindi naman ho sa ganon. Konting tiis lang. Wala naman trabaho madali Ang trabaho mo. Anyway,
Mukhang gising pa ang mga tao. No? At marahil ay nag-aantay ng lindol. No? Katulad ng Alpha Phi Beta ng UP College of Law ay nais nilang i-announce natin na matutuloy ang premiere sa Green Hills ng Joe versus the Volcano. No? So, yung mga may ticket. No? Ito isang katanungang nais ko rin itanong. No? At hindi ko alam kung sino sa inyo ang gustong sumagot nito. No? Bukod sa pagtago sa ilalim ng mesa, ano pang pwede nating gawin upang makaiwas sa sakunang likha ng lindol? Ang isang gusto kong gawin ng ating gobyerno ay yung halimbawa sa LRT, yung light rail transit. Ano ba ang disaster preventive measure natin? Doon sa Japan, yung bullet train, pagka merong earthquake of a certain magnitude, automatic tumitigil to. Tumitigil yan. I wish ganun din sa LRT natin. No? Tumigil yata dahil na putol lang dahil tumumba. Pero dapat ma-avoid natin yun. No? Dapat tumigil siya at a given intensity. Siya nga ho pala, kung gusto niyo tumawag sa ating mga telepono, 976914, 976146 po ang mangyari ninyong tawagan. Ngayon, isa pa, tayo ay archipelagic yung bayan natin. Maraming mga coastal areas dyan na exposed to tsunami or tidal waves na tinatawag. Kamukha dun sa sakuna na nangyari sa Cotabato noong 1976. Marami ang namatay dito. Mga 3,200 ang namatay at 8,000 ang injured. Ang dahilan nito ay nagkaroon ng tsunami na associated dun sa earthquake of magnitude 8 na nangyari sa seafloor ng Davao, ng Moro Gulf. Pero dito, dinidiscount na ninyo ang tsunami dito sa... dito, wala. Kasi online At online ito. Ganyan ang sabi ni Dr. Quintana kanina. Kaya hindi pwede magkaroon ng tsunami. No? Anyway, yung mga kababayan natin, para maging siguro, parang sigurista lang tayo. Kung meron tayong naramdaman ng malakas na earthquake, kamukha nangyari sa Moro Gulf, ang lead time 10 to 20 minutes ang lead time. So you don't have enough time to think about other things to do, but to move to high places, yung matataas na lugar. So kung ganun din ang mararamdaman ng mga kababayan natin na naninirahan dito sa mga coastal areas. Halimbawa, itong Malabon na Botas area na itinawag ng isang taga na Botas. Right. Kung malakas ang naramdaman nyo, para sigurado lang tayo, lumikas tayo dun sa mataas na lugar. Para ma-avoid yung sakuna dahil sa tsunami. Kasi ito ang tanong, baka raw magka-tsunami sa Manila Bay. Gaano ito? Ang posibilidad nito? Well, malaki ang possibility dahil kasi andun nga yung Manila Trench. Pero yung earthquake na nangyari sa Nueva Ecija ay walang associated, hindi tsunami-genic. Ika nga, itong earthquake na ito. So hindi lilikha ng tsunami itong nakaraang earthquake na ito? Ang tsunami ay nangyayari lang kung ang earthquake ay of magnitude 7, malakas, at saka mababaw, at ito ay nangyari sa dagat. Yung tatlong components na yon ang kailangan. Siya nga pala, Ray, itinawag nitong si Lilibet Fernandez na sa Dagupan daw nasira ang maraming buildings at tulay. Saan ba rito ang ng Dagupan? Paano mangyayari yan? Ang Dagupan ay nandito sa lugar na ito. Nasa mouth ng Agno River yata yun. So, ang mga lupain dito at saka yung nandito sa ilalim ng Dagupan City ay mga buhangin. So, ibig sabihin nito, parang Metro Manila rin. Parang gulaman kung isipin natin in relation to earthquakes. Madali itong mayanig. At lahat ng mga bagay-bagay na nasa itaas nito ay madali ring mayanig at kung minsan ay nawawasak. Kamukha ng pagkawasak na nangyari ngayon. Dr. Quintana, maaari po siguro yung director, maaari po siguro yung sagutin ito. Pwede bang magsabay ang lindol sa tubig at sa lupa? At anong mangyayari kapag nagkaganito? Pwedeng mangyayari yan, but the chances na mayroong lindol dito at malapit lang mayroon din lindol, isa sa dagat, isa sa lupa, hindi masyadong
mangyayari yan. Hindi masyadong likely ito. It can be rare. Pwede na kung mayroong trends na mag-umpisa dito sa Loba, for example, and then may shock na sa adjustment, just a few kilometers away, na doon sa tubig, pwede mangyayari yan. Sa alam ko, wala pa tayong record na nangyari sa atin yan. Kanina po nung pagkatapos ng lindol na walang elektrisidad, hindi ko alam kung sadyang pinutol ito ng Meralco o talagang maraming mga poste ang nabuwal. No? Subalit merong tanong dito, ano ang epekto ng lindol sa electrical system ng mga bahay natin? Pwede bang sagutin yun, Ray? Well, ang isang malaking impact nito Kaya yung isang reason kung bakit nagkakaroon ng mga pagkasunog ng mga bahay ay dahil yung electrical system nawawasak. Even the telephone system doon sa estasyon namin ay namatay dahil sa paglindol nito. Hindi namin matawagan, hindi kami makatawag dahil sa condition nito. Kaya kung malakas ang lindol, ang isa sa mga nangyayari ay yung pagtumba ng mga electrical post. Kaninang lumilindol na yumuyog-yog sa loob ng bahay namin sa UP, ang ilan sa amin ay lumabas. Ako ay naiwan sa loob ng bahay at pinipigil ko yung aparador na baka tumumba, at yung mga antik doon. May tanong si Mila Cruz ng Pasig, anong dapat gawin kapag lumilindol na ganong kalakas? Dapat bang manatili sa loob o sa labas ng bahay? Tingnan natin ito. Kung lalabas tayo ng building at malaki ang chance na maraming mga bagay-bagay na tumama sa atin. Especially kung nandun tayo sa Makati area at lalabas tayo, maraming mga gusali ron na merong mga salamin na maaring mabasag. At pagka ito'y nabasag, maaari tayong tamaan ng mga fragments nito. Pangalawa, kung yung mga electrical wirings maaring maputol at ito ay maaring tamaan tayo. Samantalang kung nasa loob tayo ng building, marami tayong mga sulok-sulok na maaring mapuntahan na sa akala natin ay medyo malakas na parte ng building. Halimbawa, yung sulok sa may poste, sa may pintuan. Sa makatwid, wala ka dapat sa gitna. Tumabi ka. Kasi maring sa taas mo merong something hanging at ito ay maring bumagsak sa'yo. I see. Halimbawa, yung mga nasa building ng Makati, paano sila, kasi lahat sila talagang nagsialisan sa labas ng building. Well, ganun din nangyari sa aming main office. Doon sa administrative staff namin na nasa 6th floor ay mga nag-iyakan, nagtakbuhan pababa. So apparently that's the natural reaction. So ang pinakaligtas na dapat gawin ay manatili na lang doon sa loob, doon ka sa sulok. Sa sulok, yung mataas na parte. Huwag mo nang hangaring mag-elevator pa. Pagka nag-elevator ka, mas mukhang delikado dahil baka kung sakaling mamatay ang kuryente, then you're stuck trap ka doon sa elevator. Ang sinasabi ng iba ay sa ilalim ng mesa o sa ilalim ng hamba. Tama yan, sa ilalim ng mesa dahil baka may bumagsak sa iyo. Kung wala namang babagsak sa iyo sa itaas, there's no point going under the table. Mga kaibigan, mga panauhin po natin ngayong gabi si Rene Cruz, ang journalist mula sa San Francisco, si Dr. Ray Punumbayan ng Philippine Institute of Volcanology, Dr. Roman Quintanar, ang direktor ng PAGASA, at si Dr. Ernesto Sonido, isang professor of geophysics sa UP. Marahil, Ned, pwede mong sagutin itong katanungan ni Ringo Aquino ng Santa Mesa, Maynila. Ano raw ang tinatawag na fault? At ano ang mga sanhi at mechanics nitong fault na ito? Okay, gamit yung... Gaya na sabi ni Director Quintanar, meron mga weak zones, Yung fault talaga may mga fissures, fractures. May mga fractures yan na pagkaran, if an earthquake occurs, nakakaroon ng movement yan. Meron pang map. Meron ka bang map? Ito, may dala si Director ng bayan. Ayan ang mga different type of fault movements.
Ay, kagaya nyo, yung naghiwala yung nakita nyo sa taas, dalawang walls yan, ano? Ito. Naghiwala yung dalawang wall, kaya... Bali ito ang lupa, no? Yan ang lupa, At yung mga red lines, horizontal, mga layers yan. Makikita nyo, dahil sa incline yung fault surface, bumaba yung nandito, yung sa harap, no? Dahil nag-spread out siyang ganon. Yung sumunod naman na litrato, naroon kang compressional, no? Stress. Yung paganyan. Kaya naman yung sa taas ng parang umurong na pataas. Alin to? Ayan, yung tinuturo mo. Ayan. Itong ikatlo, ang movement niya na horizontal along the fault. Nakikita niyo yan. The one behind nag-move to the left. Ito. The one in front nag-move to the right. Ayan ang mga... Para palang jigsaw puzzle ang balat ng lupa natin. Tama ho yan, tama yan. Kaya nga yung ang surface natin, mga composed of plates, ano? Parang jigsaw puzzle yan. Meron kang continental plate, meron kang oceanic plates. Ayan ang parang jigsaw puzzle. So hindi parang mesang continuous na ganyan, no? Right? May sasabihin ka. Meron akong gustong idagdag dito sa faults, no? Itong nasa ilalim, ito yung tinatawag na Renz fault. Ganito ang configuration itong Philippine fault zone, ano? Ang ibig sabihin nito, yung ito ang lamat, yung nandung bato sa kabilang side ay gumalaw papunta sa kaliwa. Yan ang tinatawag na left lateral, ano? Ang Philippine fault zone ay ganon ang sense of displacement. Ngayon, one interesting thing about the location of the epicenter for this earthquake, there was one recorded earthquake in the same spot, almost in the same spot, in 1645 AD. Ganun ba? Sa Cabanatuan din? Sa Cabanatuan din, dun sa lugar na yun. At ngayon, merong nag-analyze nitong Philippine fault system or zone. Sinabi niya, mukhang napakatagal na hindi kumikilos itong fault na ito. And it's very likely na kung sakaling magkaroon ng movement dito sa Philippine fault zone, diyan mangyayari yan. Isang Japanese experts na bisita namin. 1640 ito? 1645. So we're talking of 345 years. May occur sa mismong lugar same na yun, spot, same spot. Fantastic. So 345 years ang kailangan dun sa sa fault na yun. At sa Hyatt Hotel at may 100 naman sa Nevada Hotel. Sa Dagupan City, Pangasinan, 20 naman ang kumpirmadong patay. 24 naman ang kumpirmadong patay sa La Union, samantalang 44 naman sa Ilocos Sur. Sa Nueva Ecija, 28 ang kumpirmadong patay sa Cabanatuan City at 189 ang sugatan. 4 naman ang patay sa Gimba, 8 sa San Jose City, 5 sa Muñoz, 2 sa Zaragoza, 1 sa Peñaranda, 1 sa Talavera, 1 sa Jaén, 1 sa Bungabon at 4 sa Alicia. 1 rin ang kumpirmadong patay sa Tarlac. Samantala sa Quezon City, 8 ang kinumpirmang patay at 10 naman sa Maynila. Isa sa mga hakbang na kagyat na ipinatupad ng mga otoridad kasunod ng malakas na paglindol na yumanig sa Luzon kahapon ay ang pag-iinspeksyon sa iba't ibang gusali sa Kalakhang, Maynila. Kaninang umaga, mga engineers ng Department of Public Works ay nag-ikot sa Metro Manila upang suriin ang iba't ibang gusali sa mga damages na maaaring naging sanhi ng anumang sakuna sa mga mamamayan. Alam ba nyo, sa paglibot po ng Department of Public Works and Communications ay nagkataon pong kasama ang ating PTV4 correspondent na si Noel Perfecto at kasama po natin ngayong hapon si Noel upang bigyan tayo ng isang pag-uulat tungkol sa kanyang nakita kanina tungkol sa inspection na ginawa ng Department of Public Works and Communications. Magandang hapon sa iyo, Noel. Magandang hapon naman, Romy. Tama yung sinabi mo kanina, no? Kagagali lang namin sa paglilibot. Kasama namin si Undersecretary Teddy Encarnacion, na kung saan yan sa ating video ngayon, ayan ang film center na kung saan naka-house dyan ang Department of Foreign Affairs, no? May kita mo dyan yung mga poste. Medyo nagkaroon ng crack sa base, no? The same thing with yung ceiling part, no? Medyo natanggal ng konti yung mga, what do you call this, yung kanilang mga plasters na nakadikit doon. But nevertheless, sabi nga ni NCR Director Jesus Camayo na wala naman daw masyadong napinsala ng earthquake. But then, agad-agad naman pinadala ni Undersecretary Teddy Encarnacion ang 27 teams
ng expert in structural engineering. Ito yung mga teams na titingin at mag-inspect sa mga nasabing buildings. Kung pwede pa ito, Right. Mamaya-maya ipapakita natin dyan, Romy, na ang isang building na kanilang in-inspect kanina, ang Veterans Bank Building, na kung saan naka-house din ang mga opisina ng mga senador, ay baka sakali lang, no, na ito ay maikondena dahil nga sa pagkatama o damage ng earthquake. Ito sa film center pa rin to. Right, sa film center pa rin yan ang steps, tapos some videos na naman ito ng poste, may kita dyan. Yan yung mga empleyado, takot na takot silang pumasok, no? Ayaw nilang pumasok dahil ika nga, napakaraming Anong oras nakuha ito, Anuel? This was around 8 o'clock, between 7:30 to 8 o'clock this morning. Oo, ayan, marami pa rin mga naka-standby na mga empleyado. So wala nga yung pinapapasok ng mga empleyado sa loob ng film center? So far, ayaw munang papasukin yung mga empleyado dahil kailangan muna inspeksyonin ng mga DPWH. Ito naman, Romy, yung Holiday Plaza na kung saan nung isang araw at the height nung earthquake ay nagkaroon ng konting commotion dyan, nagkaroon ng stampede at marami nasaktan. Anong exact location itong Holiday Plaza, Anuel? This is fronting the Cultural Center. Ito yung tiga PNRC. Let's listen to her. She's Tess Usapdin. Dito sa Kabanatuan ay sinisigurado na natitiyak ko na lahat ng type ng dugo na meron tayo ay kakailanganin. Kaya naman, lahat ng type din ng dugo ay pinadadala natin. At dito sa headquarters, sa blood bank, meron naman tayong enough blood supply dahil kasalukuyan nga tayo ngayong yung access lang at saka yung access, pero hindi naman siguro magkakaroon ng, hopefully sana hindi magkaroon ng malaking suliranin dahil tulad nga ng nabanggit ko, sila mismo doon ay pwedeng magsagawa ng blood donation. Naman yung Department of Public Works and Highways building mismo na kung saan ay inabot sila mismo inabot din at napakaraming cracks ng North Wing building na yan. Yan ang pinakabago, no? At mukhang magkakaroon yata ng konting investigasyon dyan. Bakit kailan ba natayo itong building ito? No? Bago lang yan. Wala pa yatang 1.5 years old yung building na yan, no? Medyo nagkakaroon yata ng hindi ka nais-nais na paggawa o pagkahalo ng semento. Okay, so baka kinulam na semento noon, ano? Ilang floors ba itong DPWH na ito? Mga 3 floors lang yan. Yung kanina yung naka-zoom in tayo doon, Romy, medyo napansin mo, bumaba, no? Medyo nag-sink yung North Wing building na yan by at least 2 inches. Bumaba yan dahil na-jolt yan, Parang nga daw silang drinibble, Kita mo, ang daming cracks. Ganun kasi talaga yung epekto ng lindol, parang dinidribble tayo, Hindi yung nagsusway ka lang, no? Ito yung mga empleyado. Ang building namin na South Wing DPWH is made of prefabricated materials, no? So, it's unsafe to be there inside. Kaya ang sabi ho namin na kunin na lang yung logbook para meron kaming presence here. Saan ho kayo mag-opisina dito sa baba? Kami sa internal audit para yung lahat ng nandito sa ibaba na hindi aakyat makapirma ng... Kaya naman, sir, bakit hindi ho kayo mukhang takot kayo pumasok? Maraming cracks yung building at baka mayroon mahina ng hindi na matibay yan, Kaya baka magkaroon ng aftershocks at mas malakas yun at baka bumagsak na, So ano hong pinakamagandang suggestion considering na nandito kayo sa Public Works? So, meantime na hindi nagkakaroon na nakakandak ng investigation dyan ng mga inspection committee, kailangan huwag mo nang pumasok ang mga empleyado dyan para ma-avoid yung mga hindi dapat mangyari. Wala kang na-interview sa mga taga-Department of Public Works and Highways? As a matter of fact, Romy, madami tayo na-interview dyan, no? Andyan si Undersecretary Ted Encarnacion tsaka si NCR Director Jesus Camayo. If you will look closely, Romy, tignan mo maigi, no? Ito yung nasa kaliwa ng video natin. Yan ang bagong building. Itong nasa kanan yan ang luma. Pero hindi na pantay yan. Medyo lumubog ng konti. Kaya kailangan inspeksyonin maigi ng mga building officials yan. Yan, pumasok kami sa loob. Malaking-malaki ang crack. Ano sabi ni Undersecretary sa iyo, Noel? Well, agad niyang pina-inspeksyonan itong mga buildings na ito. At ito sa Metro Manila area. Tapos at the same time, pinatakbo nga niya yung 27 expert teams, no? Ito, nagmi-meeting na sila. Kahit na brown out, kinuna natin sila.
At dyan sinuma na nga kung ilan mga bridges, no, going to the north ang na-damage. Ang na-damage, nakuha mo ba yung mga data right, tungkol dyan? if you won't mind, sige. Ito sinasabi nga ni, doon sa interview, no, sabi ni Undersecretary Encarnacion, yung roads leading to Cagayan Valley region, Baguio City, Ilocos, and La Union are unpassable. Ika nga hindi madadaanan. Sa kadahilanan na yung mga major bridges dito ay nag-collapse. Hindi man siya nag-collapse, natanggal yung mga 2 or 3 spans, no? So, ayan kagad Hindi ka na makakatawid, ano? Hindi ka na makakatawid. Pero meron silang ginawang rerouting, no? Via Camiling at saka yung Pan-Pacific Highway. Pero palagay ko matatagalan yon, no? Ito, he's meeting with top officials or top brass ng DPWH para malaman nila kung anong unang-una nilang gagawin. Pero ang sinasabi niya nga kanina regarding the yung transport from Manila to north ay maglalagay nila sila mga Bailey Bridges. This is NCR Director Camayo. NCR area. Balita ho namin marami rin ng na sira ng earthquake with an intensity 7 on the Richter scale. Dito sa Calacan, Manila naman, kaya sa National Capital Region, basa dun sa reports na sinabitar ng mga district engineering officers ko, wala namang gaanong mga sira sa mga infrastruktura namin, except on some few schools na binigyan ko ng kaukulang pansin na talagang titignan namin kung totoo nga yung mga report kung may mga damages. School buildings dito sa may Manalojas sa Santana, at saka may damage na raw doon sa Marikina Bridge. Pero yun nga ang ginawa ko ngayon para sa ganun matignan ngayong umaga. Of course, there are other hospitals, but then ito ngayon yung mga yung napapag-usapan na titingnan din namin kung talagang ito'y mga hospital na ito'y po pwede pang okupahan o hindi, kagaya rin sa mga eskwelahan. Sir, like dito sa building ng Public Works, napansin ho namin at nakita ho namin mga empleyado takot pumasok because napakaraming ho ng cracks dito. Hindi, so far mga, kung titingnan natin sa mga structural integrity niyan, ang medyo nasira lang naman, na-crack na yan yung medyo nasa labas yan hindi dun sa main structure. Kaya at least medyo magagamit pa naman yan. Are you going to order all the building officials in the entire Metro Manila area to go and check other buildings which have been affected by the quake? Well, at least yun ang instruction ngayon ni Secretary, para sa ganon, not only the building officials, but then at least mga kani-kanina lang, may tumawag naman sa opisina ni Secretary, yung mga Association of Structural Engineers of the Philippines, kaya nagko-coordinate kami ngayon para sa ganon, medyo magamit din namin yung mga expertin nila, lalong-lalo na sa mga malalaking sirang eskwelahan o kaya sa hospital o kaya other public and private buildings. Secretary, sir, ano ba latest natin sa Public Works considering the Secretary is now with the President? Yes, we've been getting reports from the field on the extent of damages as well as the remedial actions that we are taking to restore them to normal conditions. Most critical would be the unpassable roads and bridges. Where are these, sir? There are along the MacArthur Highway, the Carmen Bridge, for example, we have a report that the midspan collapsed. And we are trying to do something, in order to bridge that gap, the midspan. Because of that, the vehicles have to be rerouted. One possible route is the Camiling Bridge. But we are trying to bridge that by possibly installing a Bailey panel. And then there are several bridges in La Union, in Caba, Aringay, Agoo, and Bawang, where the approach is settled, so that, especially heavy vehicles cannot pass through. What we are doing immediately through our district engineer and regional director is to fill this, tinatambakan namin para madaanan agad. Yung mga trees na nabubuwal, kiniklear namin. Sa Mangkada rin, between Mangkada and Tarlac, that was also damaged. And again, the approach of the bridge settled, tinatambakan din namin. Dito naman sa Cagayan, Baguio and Cabanatuan. Sa Baguio, yung Nagilian, yung Agoo Baguio Road, saka yung Quezon, were reported to be unpassable. In fact, may mga big cracks doon sa Nagilian.
Ngayon, tinitingnan din namin na binobilize na namin ang district office namin para makagawa ng paraan in order that the traffic can flow smoothly, no? Dahil nagba-back up na, no? Yung mga slides saka yung cracks, no? We'll see what we can do immediately. Yun ang tinatawag nating quick reaction, and we have asked our regional director and district engineers to mobilize their equipment, mobilize their crew, use available funds. Ganon din, lately, kanina naka-receive kami ng call from Region 2. Merong road slip dito sa malapit sa San Jose, between San Jose City and Caranglan, Barangay Lomboy, at saka merong bridge sa may Mariclab, north of San Jose City na medyo na heavily damaged, nag-collapse, kaya nagba-back up na yung traffic doon. Could you say then now, sir, that in the middle portion ng Central Luzon area, medyo na-separated sila, they were cut off from, Hindi naman totally cut off, hindi naman, dahil may mga detour roads din. For example, yung Carmen Bridge, no? Kung yun ay na-cut off na, there's the Camiling Road, no? Via Dagupan, yung sa Tarlac, yung medyo malayo-layo lang, but still that's possible, and they can also detour via the Pan-Philippine Highway, sa kabilang side naman, sa east side. May mga detours naman. And also for, yung mga bridges, pag nag-collapse, we can either temporarily, no? Ask the vehicles to ford. There is mismo yung approach. Okay. Sir, total estimate of damages in the entire, do we have any estimate? Kami ngayon, but... So, it runs to about millions of pesos already? Hindi ko rin masabi. Siguro millions dahil, for example, yung mga nasirang spans of bridges. Mga 5, 10, something like that, sir? Hindi ko pa masabi. For example, meron pa ritong isang late breaker na na-receive kami, yung Teofilo Season Bridge sa may Pangasinan, 6 spans to. 6 spans? Na-damage, no? Ang partially, nag-collapse yung Teofilo Season Bridge. Tapos itong isang detour bridge lang naman ito sa may Hector Mendoza sa going to Alcala, unpassable yung bridge, no? Yung 4-span bridge nag-collapse din, ha? Okay. Hanggang ilang araw, sir, silang maantala, ika nga mata-traffic? Hopefully less than a week, siguro. Hopefully na few days. Hopefully kasi iba-ibang kondisyones sa ibang area, baka mabilis-bilis, no? Katulad nga yung sinasabi ko, kung nag-settle lang yung mga approaches, tambak-tambak yan, mabilis yun, no? Pero yung mga nag-collapse na bridge, detours, bakit? Pwede naman makagawa ng detour, saka Bailey, yun nga. Yun ang kinukuha namin, magde-deploy kami ng mga Bailey panels, no? To erect this as quickly as possible. Okay, ito ang nakikita natin na Noel. Ano naman itong building na ito? Ito yung sinasabi ko kaninang Veterans Bank Building. Yan, kasama ko nga dyan si Undersecretary Camayo. At pati na yung teams na, yung mga expert structural engineers na titingin sa nasabing building kung ikokondena o hindi. Ilang floors ba ito, Noel? Oh, mataas yan. Siguro mga 8 to 10 floors yan. Mataas yan. Pero matagal na itong building na ito, di ba? Matagal na yan. Veterans yata ito, no? Oh, yung pinaka-base niyan, Romy, lumubog yata ng mga 2 to 3 inches yan. Ito, ay, umangat pala, umangat. Ito, Because it tilted, no? It tilted forward facing Bonifacio Drive. See? Kaya malakas talaga. Talagang parang drenable. Ayan. Anong lugar ito? Ito yung basement kung saan pumapark yung mga sasakyan ng mga senador. At yan ang interview, tinanong natin si Camayo. Senator, na-damage the Senator Lina's office? Kaya dito, na yung nakita natin dito at saka dun sa kabila, no? Mga medyo malaki-laki ang damage yan. I don't know, but then pa-examine muna natin sa structural stability nito. Now, if we will find out na talagang hindi na fit for occupancy, then we will condemn the building. Yung isa sa mga poste, no, na kulabas, yan. Tapos, ito pa, yung ibang mga plasters na bumagsak. Romy, itong building ng Veterans Bank ay isa lang sa 8 buildings na dapat i-inspectioning kaagad, no, ng mga tiga-DPWH. Ang iba ay ang NEDA Building, ang East Avenue Hospital, Cathay Building, Department of Budget and Management, Casa Transiera sa Makati, at ang sinasabing, what do you call this, itong Philcomcent Building sa Ortigas. Ito palang DPWH na ito prefab pala ito, kaya medyo mahina, no? Oh, yan, kaya nga reklamo ng mga empleyado nung ini-interview kanina. Yeah, kaya kailangan magkaroon kaagad ng ng inquiry as to gaano kalupit ang ginamit na semento rito. Talagang mahirap. Mahirap mga pangyayari dyan. Ano pang mga gagawin niyo sa araw nito, Anuel?
Well, according to our boss, Rudy Aquino, kami babalik sa Nueva Ecija at siguro yung iba magpupunta ng Baguio, maghihiwa-hiwalay na kami. Iba, La Union, gano'n, no? Pero before closing siguro, Romy, pwede ko pang basahin to. Okay. Sinasabi rin ng Philippine Navy na sila ay nagbibigay ng assistance, no, sa lahat ng mga ika nga nasalanta o inabot ng quake, and they have 25 teams already filled in at anytime na nangangailangan sila ng naval assistance, lalo na sa may coastal areas, tawagan lang sila. At Kailangan talaga ang tulong na magbubuhat sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Well, mga kaibigan, nagpapasalamat po kami kay Mr. Noel Perfecto sa mga impormasyon na ibinahagi nila sa atin. Sana may kinalaman sa naganap na kalamidad sa atin kahapon. Kami po ay magpapatuloy sa ating mga pagbabalita. Samantala po mga kaibigan, tinaya ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang Luzon ay makakaranas ng mga aftershock sa loob ng susunod na 2 linggo. Ayon kay PHIVOLC's Officer in Charge and Chief Seismologist Bert Bautista, ang Nueva Ecija ay makakaranas ng mga pagyanig na ang lakas ay maaaring umabot sa intensity 6. Ang Metro Manila at ang iba pang bahagi ng Central Luzon ay makakaranas naman aniya ng aftershocks ng hanggang intensity 4. Probably dyan sa malapit sa epicentral area yan, sa may parte ng Nueva Ecija. At ang Manila, maapektuhan yan, medyo mababa na. Magre-range yan from intensity 4 pababa. 1 to 4. Ano ba yung iba pang after effects nitong earthquake aside from, gradual tremors here and there? You said also that the country is experiencing tsunami, what you call a tsunami in La Union and other areas. May mga historical records tayo na nag-indicate na nung unang panahon nagkaroon ng mga tsunami. Pero itong lindol nito, base sa report ng Pacific Tsunami Warning Center na nakabase sa Hawaii, wala silang na-detect na nagkaroon ng tsunami after nung lindol. Sa La Union, meron daw tsunami na experience kayong coastal villages na apektuhan. Would you confirm this statement? Wala pa kaming confirmation dito, although narinig din namin yung kahapon. So isa sa mga paiimbestigahan natin yan kung totoo ang nangyari, yung nagkaroon sila naka-observe sila ng pagbabago sa level ng dagat dun sa may La Union. Ano yung mga natanggap niyong precursors or masasabi nating symptoms nitong impending earthquake? Dito sa lindol na to, wala tayong na-detect na mga precursors na pwedeng mag-indicate na magkakaroon ng malakas na earthquake dyan sa lugar na yan. You mean we don't have the mechanism to detect impending earthquakes? Sa present, kahit mga developed countries kagaya ng United States, gumagastos sila ng milyon na dollars sa development ng mga scientific equipment saka para ma-utilize yung available technology para makapag-predict ng earthquake. Wala pa rin silang magawa para ma-predict yung sariling earthquake nila. So, mas lalo tayo na isang developing country, na wala tayong sapat na kagamitan, wala tayong sapat na pera na gagastusin para pag-aralang mabuti yung mga bagay-bagay tungkol sa earthquake prediction. What caused this earthquake? Can you give us an explanation in layman's terms? Itong earthquake na nangyari kahapon, na ang naging cause niyan ay dahil sa paggalaw ng parte ng Philippine Fault na dumadahan dyan sa Central Luzon. Ang earthquake na ito, ang epicenter niya, ang location niya, dyan sa mismong Nueva Ecija, malapit sa Cabanatuan City. Itong part na to yung gumalaw. Ang napapansin po ninyo ay ang City of Baguio na kung saan ay kinukunan po ng Philippine Air Force. At dito po ay pipilit nating makita kung ano talaga ang katayuan ng ating mga kababayan sa Baguio City. Ito po yung Hyatt Hotel. Medyo natabinan po na konti. Ito po ang pinakasyudad ng Baguio na nakunan po kaninang umaga.
Tulad po na nasabi namin kanina, ay hindi po makababa ang ating mga eroplano at hindi po natin mabigyan ng karampatang sapat na pag-uulat sa mga pagkakataong ito. At ang mga lahat po ng daan patungong Baguio City ay sarado po at hanggang ngayon ay hindi po tayo magkaroon ng komunikasyon sapagkat maging ang mga telepono ay hindi nagfa-function sa mga oras na ito. At ang ating po mga PTV correspondent ay kailangan pang maglakad ng mga 13 kilometro bago po makarating sa kanilang mga sasakyan upang makatawag man lamang sa ating himpilan dito sa Quezon City. Subalit inaasahan po ng ating pamahalaan na sa bandang hapon ay maaari po tayo makakuha ng mga komunikasyon mula sa Baguio City. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na nag-aalala sa kanilang mga kasamaan sa Baguio, ay umaasa po kami sa ating pamahalaan na madaling marirestore ang komunikasyon. Sapagkat kung hindi po agad magkakaroon ng komunikasyon ay laging nangangamba ang ating mga mamamayan. Katunayan nga po ay marami tayong natanggap na tawag mula sa ibang bansa at nagtatanong sila kung ano talaga ang nangyayari dito sa Baguio City na mukhang ito ang pinakamalaking pinsala ang natamo sa naganap na kalamidad kahapon. Ang PDV4 ay magpapatuloy po sa ating mga pagbabalita pagkaraan po ng ilang sandali.